Ako po ay si Pastor Carlo Angelo M. Vicente. 4 years na po ako sa service ngayon. Ako po ay na-inspire na maging pastor ng aming dating pastor sa Presidential Security Group Evangelical Church, Malacanang Park po. Ako ay na-inspire sa kanyang buhay at kahit na rin sa buong pamilya niya habang sila ay nagmi-ministry sa amin sa loob ng isang kampo ng militar. Nakita ko kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay niya. Ito ang naging dahilan upang mas makilala ko pa si Jesus sa aking buhay. At sinabi ko sa aking sarili, pagdating ng araw ay gusto ko din maging isang pastor. Ang aking testimony nga po ay isang from $2,000 to 2,000 pesos. Nakita ko po kung paano gumalaw ang Diyos sa aking buhay. Ako po ay hindi masaya sa pagiging isang seaman. Nakalibot man po ako sa 2 dosenang bansa. Nakalayag sa iba't ibang mga karagatan, dagat. Nakalibot sa buong mundo. Pero may kulang po sa aking puso bilang isang tao. Naramdaman ko na ang pagiging isang seafarer, isang seaman, ay hindi ang calling ko sa buhay. Kaya nung bumaba po ako nung Pasko noong 2017, nagdesisyon po ako sa aking sarili na titigil na ako sa pagiging seaman at magdadasal ako, mag-search ako, soul searching, kung ano ba talaga ang gustong ipagawa sa akin ng Diyos. Kaya pagdating ng mga summer, May 2018, after many months, 5 months, nagdesisyon po akong pumasok sa ministry bilang isang pastor. I have 2 experiences na pinaka-memorable po. Sa aking pagdidestino bilang isang intern pastor ng UTS last 2021, ako po ay na-transform from being a city boy papunta sa pagiging isang mountain boy. Ang aking destino po ay 9 kilometers from the highway. Tatawid po ako ng 3 ilog, isang ilog na malaki, 2 maliit na batis. At nandun po ang aking destino. Naramdaman ko po ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang pagyakap ng membro doon. Na kahit, sabi ko nga po sa aking sinabi kanina, na 2,000 pesos lang ang binibigay nila, ang aking puso ay sobrang na-fulfill. At pagdating nga po ng kaguluhan o ng isang hamon sa aming distrito, last May 1, 2021, ang aming dating district superintendent ay pumunta sa aking simbahan na hinihimok na umalis ang buong simbahan ng aking destino at sumama sa kanilang grupo. Pero nakita ko po doon kung paano tumayo ang iba't ibang membro ng simbahan ng Villamemban United Methodist Church. At sinabi po nila sa amin dating district superintendent na kami ay mananatiling United Methodist. At pagtapos nga po noon, isang memorable rin po na kahit pa may nangyaring tunggalian, pagkatapos po ng discussion na yon, kami ay magkakasamang kumain sa isang hapagkainan. Kaya nakita ko po doon na kahit pa may pagkakaiba tayo, tunggalian man, kaya pa rin nating umupo, magsama-sama, mag-usap sa isang hapag. At ang pangalawa ko pong isang memorable na experience bilang isang pastor ay ang pagpapastor ko po ngayon sa Jadi United Methodist Church, na kung saan nagsimula po kami sa less than 10 members dahil nga po sa hiwalayan din sa aming district, na kung saan 80% or more ay sumama sa kabila. At ang kwento nga po ng ilang membro doon, isa lamang ang natiling UMC. Pero doon, mula sa isa, ito ay nanatili hanggang dumating po kami ng June 2022. At masasabi ko po ngayon na from that 10, kami po minsan ay umaabot na sa 50 na tao sa simbahan. At kahit na rin ang pinansyal ay nagre-recover na rin po. Makita ko po kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay po namin ng partner kong pastor doon, at kahit na rin sa mga laiko na kasama po namin nagbibisita sa iba't ibang mga membro, kahit hindi pa membro, at kahit na rin sa mga kapatid naming sumama sa kabila. Ang pinaka-humamon sa aking pananampalataya sa Diyos ay noong nasa barko po ko bilang isang kadete, isang 18-year-old na lalaki na kung saan mag-isa lang po akong Pilipino sa barko. Ako po ay nakaranas ng racial discrimination, ng overwork from
4 a.m. hanggang alas 10 ng gabi. Minsan umaabot pa ng alas 11. Na kung saan pagod na ako sa aking buhay sa barko na iyon. Kahit pa iyon, ako ay nagdestino lang doon ng sumakay lang ng 3 buwan. Feeling ko ang tagal ko doon sa barkong iyon. Na kung saan ako ay nakaranas nga po ng diskriminasyon at kahit na rin ng kahirapan. At feeling ko ako ay hindi na sa barko. Ako ay nasa isang kulungan na pinapahirapan. At maraming beses po ako nag-isip na tumalon na lamang sa karagatan at mawala at lumubog. At nasabi ko nga po na may suicidal tendencies ako noon. Na kung saan ito ay na-overcome. Una po sa pagdadasal sa ating Diyos, sa pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan, at ang pakikipag-usap sa aking pamilya at kahit na rin sa aking mga kaibigan. Nakita ko kung paano gumalaw ang Diyos, kung paano niya ako niligtas mula sa sitwasyon na kung saan feeling ko lubog na ako, pagod na ako. Pero nga po, ang Diyos ay puno ng grasya at pagmamahal para po sa akin at para na rin sa ating lahat. Pag ako po ay bibigyan ng panibagong buhay ito sa mundo, ako po din ay magiging isang pastor. Maglilingkod sa Diyos at maglilingkod na rin sa aking kapwa. Magmamahal sa kanila at kahit na rin sa ating Diyos. Mga kabataan, mga young generation, gawin nyo ang gusto nyong gawin. At kapag tinawag kayo ng Diyos bilang magpastor o bilang maging isang church worker, huwag nyo itong takbuhan. Kasi hahabol at hahabol din ito sa inyo. At nakita nyo naman sa buhay ko, mga kabataan, mga kapatid, hindi nagkulang ang Diyos sa akin. Iniwan ko ang tsansa na maging milyonaryo bago maging 30 anyos ako. Pero nakita ko kung paano binigay ng Diyos ang lahat ng aking pangangailangan. Sinobrahan niya pa ito at binigay niya ang purpose ng buhay ko na maglingkod sa Kanya bilang isang pastor at maglingkod na rin sa aking mga kapwa. Ako po ay si Carlo Angelo M. Vicente at ako ay isang pastor.